Seksyon 1. Bakit ang no contact ay simula pa lang? Ang no contact ay hindi ang katapusan, ito ay simula pa lang na isang mas matalinong proseso. Isipin mo itong parang muling pag-ayos ng chessboard. Sa paglayo mo, binigyan mo siya ng espasyo para pagnilayan ang pagkawala mo. Pero ito ang mahalaga, kung ano ang gagawin mo pagkatapos ang magtatakda kung siya ay hahabol pa o tuluyang lalayo. Maraming lalaki ang iniisip na sapat na ang no contact, pero totoo niyan, ito ay isang kasangkapan lang. Kung walang tamang follow-up, mabilis mawawala ang epekto nito. Sa panahong wala kang paramdam, malamang dumaan siya sa emosyonal na pag-ikot. Sa una, feeling empowered siya, iniisip niyang siya ang panalo. Pero habang tumatagal, pumapasok ang duda. Wala na ba talaga siya? At sa pagdududa na yan, mas lalo kanyang naisip. Pero kung babasagin mo ang katahimikan sa paraang mahina o desperado, mawawala lahat ng na-establish mong respeto. Kaya mahalaga ang susunod mong galaw. Ito ang magpapatibay sa imahe mong high value man o sisira rito. Tandaan, binigyan ng no contact ng pagkakataon ang babae na makita kung ano ang buhay nang wala ka. Itinanim mo ang binhi ng curiosity, pero ang mga kilos mo pagkatapos nito ang magdidilig doon. Hindi ito tungkol sa pag-play safe o min games, ito ay tungkol sa pagpapakita ng halaga mo at sa pagpatunay na ang pag-alis mo ay hindi emosyonal na reaksyon, kundi desisyon. Ang lalaking may alam sa halaga niya, laging may plano. At ngayon, oras na para isagawa iyon. Seksyon 2. Obserbahan ang mga unang galaw niya. Ang panahon kaagad pagkatapos ng no contact ay critical dahil dito mo makikita ang tunay niyang intensyon. Pansinin mo ang mga kilos niya, hindi lang ang mga salita. Nagme-message ba siya bigla? Nilalik ba niya ang mga post mo? Nagpo-post ba siya ng mga bagay na parang para sa'yo? Ito ang mga pahiwatig. Pero huwag agad mag-assume. Minsan, ang simpleng he ay hindi lang simpleng bitey test ito. Gusto niyang malaman kung magre-react ka agad o kung naka-move on ka na talaga. Dito papasok ang presensya bilang iyong sandata. Ang lalaking mataas ang halaga ay hindi nagmamadali, nag-obserba. Kahit ang katahimikan niya, may sinasabi. Kung hindi siya nagre-reach out, hindi ibig sabihin tapos na siya. Minsan ginagaya lang niya ang ginagawa mo, para tingnan kung sino ang unang bibigay. Sa halip na ma-stress, gamitin mo ang panahong ito para mag-focus sa sarili mo. Manatiling kalmado, kontrolado, at may diskarte. Seksyon 3. Paano muling pasiglahin ang akit kung nagsisimula ng bumukas muli ang komunikasyon? Ito na ang oras para mong sindihan ang spark. Hindi mo kailangang gumawa ng engranding hakbang. Sa ganitong yugto, less is more. Ang layunin mo ay ipaalala sa kanya kung bakit siya naakit sa'yo noon, pero sa paraang natural at effortless. Kapag nag-text siya ng, "Hey, kamusta?" Ang tagal na pwede mong sagutin ng, "Ayos lang, naging busi lang sa ilang bagong ginagawa lately." Simple. Kalma. Confident. Hindi desperado. Iwasan ang mabibigat na usapan o pagbabalik sa nakaraan. Panatilihing magaan, masigla, at intriguing. Ang pagkakamali na maraming lalaki ay gusto agad ibalik ang dating relasyon. Huwag mong gawin iyon. Sa halip, ipakita mong nag-evolve ka na. Siguro may bago kang interest o may naabot kang goal. Hayaan mong makita niyang hindi ka na yung dating ikaw. Ang ganitong growth ang muling nagbubuhay na attraction kasi ipinapakita nitong ikaw ay lalaking patuloy umaangat. Seksyon 4. Itayo ang curiosity. Ang curiosity ay isa sa pinakamakapangyarihang emosyon at ito ang magiging kakampi mo. Mas kaunti ang ibinubunyag mo, mas gusto niyang malaman pa. Hindi ibig sabihin maglaho ka uli, kundi maging maingat sa kung anong ibinabahagi mo. Mag-post ng mga bagay na nagpapakita ng progreso, hindi para ipagyabang, kundi para iparamdam na puno ang buhay mo, at tuloy-tuloy kang umunlad. Tuwing may isip niya kung ano na ang ginagawa mo o kung sino ang kasama mo, doon pumapasok ang intrigue. At doon din muling tumutubo ang attraction, sa pagitan ng katiyakan at misteryo. Seksyon 7. Ipakita ang pagbabago. Huwag lang sabihin magbanggit ka ng bago mong proyekto o mga bagay na abala kang ngayon, hindi para magyabang, kundi para ipakita na tuloy-tuloy ang pagunlad mo. Magpahiwatig lang, hayaang siya mismo ang magdugtong ng mga piraso. Ang layunin mo ay hindi para patunayan na nagbago ka, kundi para iparamdam iyon. Ang lalaking tunay na nag-evolve, hindi kailangang ipahayag ang pagbabago niya, nakikita ito sa presensya niya, sa enerhiya niya, at sa kumpiyansa niya. Kapag nagkausap kayo muli, dapat maramdaman niyang iba ka na. Hindi mo na siya hinahabol, ikaw na ngayon ang direksyong sinusundan. Nagbago ka, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. At yan ang misteryosong bagay sa attraction. Kapag naramdaman ng babae na hindi mo na siya kailangan, doon siya nagsisimulang magnasa muli. Seksyon 8. Panatilihin ang control na frame. Bawat pakikipag-ugnayan pagkatapos ng no contact ay dapat may isang malinaw na mensahe. Ikaw ang nangunguna, siya ang sumusunod.
Hindi ito tungkol sa pagiging dominante o controlling, ito ay tungkol sa pagbibigay ng direksyon. Ikaw ang magpapasya kung kailan, paano, at kaano kalalim ka makikisalamuha. Kung susubukan niyang lampasan ang mga hangganan mo o magdala ng drama, huwag kang padadala. Manatiling kalma, matatag, at grounded. Ang ganitong uri na enerhiya ay mas malakas kaysa anumang salita. Ipinapakita nito na hindi ka naghahabol, ikaw ang pumipili. Tandaan, ang frame mo ay parang kaharian mo. Kapag hinayaan mong siya ang magtakda na emosyonal na direksyon, mawawala ang autoridad mo. Kaya manatiling relax, pero alerto. Makinig, pero huwag sobra sa paliwanag. Magsalita ng may intensyon, hindi para mang-pleasing. Dahil ang lalaking kontrolado ang frame, siya rin ang may control sa direksyon na koneksyon. Seksyon siyam, hayaan mong oras ang gumawa ng trabaho nito, ang presensya ang pinakamakapangyarihan mong kakampi. Ang muling pagbuo ng attraction pagkatapos ng distansya ay hindi instant, at mabuti iyon. Habang mas mabagal ang proseso, mas malalim ang magiging koneksyon. Kung nagpapakita siya ng interes, huwag mong madaliin. Panatilihin ang gaan ng daloy. Hayaan mong ang tensyon ay unti-unting mabuo. Bawat simpleng mensahe, bawat sandaling katahimikan, at bawat patak na misteryo ay gumagana para sa'yo. Tandaan, hindi sa mga paliwanag na huhulog ang babae, kundi sa karanasang pinapaisip mo siya. Ang oras ang magtatanggal ng mga impulsive na emosyon at magpapakita ng totoo niyang nararamdaman. At habang nananatili kang kalmado, kumpiyansa, at matatag, mas lalo niyang iugnay ka sa katatagan, lakas, at kapayapaan, mga katangiang bihira niyang matagpuan at ayaw niyang mawala muli. Seksyon 1-0, mabuhay na para bang panalo ka na. Ang tamang mindset pagkatapos ng no contact ay hindi tungkol sa paano ko siya mababalik, kundi paano ko ipagpapatuloy ang buhay ko na parang panalo na ako. Dahil totoo naman, panalo ka na. Naibalik mo ang kontrol sa sarili mong emosyon, oras, at direksyon. At kapag galing ka sa ganitong enerhiya, lahat nagbabago. Hindi mo na hinahanap ang pag-aproba niya dahil ang kumpirmasyon mo ay galing na sa purpose mo. Hindi mo na kailangang habulin ang koneksyon dahil ikaw mismo ang pinagmumulan nito. At kahit bumalik man siya o hindi, nakatayo ka pa rin bilang lalaking hindi gumuho sa ilalim na emosyon, kundi nagbagong anyo dahil dito. Yan ang tunay na kapangyarihan, tahimik, nakasentro, at hindi matinag. Ano ang dapat gawin pagkatapos ng no contact? Matatag kang nanindigan, nanahimik, at ipinadama sa kanya ang pagkawala mo. Pero ngayon, narito ang pinakamahalagang bahagi. Kapag mali ang naging galaw mo dito, masasayang lahat ng pinaghirapan mo. Seksyon 1. Bakit ang no contact ay simula pa lang? Ang no contact ay hindi katapusan, ito ang simula ng isang estratehikong proseso. Isipin mo itong parang pag-reset ng chessboard. Sa pag-atras mo, nagkaroon ng puwang para mapaisip siya tungkol sa pagkawala mo. Pero kung ano ang gagawin mo pagkatapos nito ang magtatakda kung siya ba ang hahabol o tuluyang lalayo. Maraming lalaki ang akala, no contact na ang buong diskarte, pero isa lang itong kasangkapan. Kung wala kang tamang follow-up, mawawala ang epekto nito. Sa panahong ito, malamang na dumaan siya sa emosyonal na taas-baba. Sa simula, baka maramdaman niyang empowered siya dahil sa pananahimik mo, pero habang tumatagal, nagsisimula ang pagdududa. Nagtatanong siya sa sarili kung tuluyan ka na bang nawala, at doon ka lalo niyang naisip. Kung sisirain mo ang katahimikan sa paraang mahina o desperado, mawawala lahat ng progreso. Ang susunod mong hakbang ang magpapatibay na imahe mong may mataas na halaga or sisira dito. Ang no contact ay nagbibigay sa kanya ng lasa ng buhay nang wala ka, itinanim nito ang binhi ng pag-usisa. Ang gagawin mo pagkatapos, iyon ang magdidilik sa binhing iyon. Hindi ito tungkol sa laro, ito ay tungkol sa pagpapatunay na halaga mo at pagpapakita na ang pagkawala mo ay desisyon, hindi reaksyon. Seksyon 2, obserbahan ang mga unang galaw niya pagkatapos ng no contact. Critical ang panahong ito. Ang kilos niya ang magsasabi ng intensyon niya, kaya obserbahan mo ang ginagawa, hindi lang ang sinasabi. Nagte-text ba siya bigla? Nilalik ang mga post mo? Nagbabahagi ng bagay na parang para sa'yo? Ilan ito sa mga senyales, pero huwag agad mag-assume. Kung magpadala siya ng simpleng he, madalas ito ay paraan niya para subukan kung sasagot ka agad o kung tuluyan ka nang naka-move on. Ang presensya ang kapangyarihan mo rito. Sa hindi mo agad pag-react, ipinapakita mong may control ka sa emosyon mo. Minsan kahit ang katahimikan niya ay may ibig sabihin, minsan ginagaya lang niya ang kilos mo para makita kung ikaw ang unang bibigay. Manatiling kalmado, obserbahan at ituon muna sa sarili mo. Seksyon 3. Pagsindi muli ng akit. Kapag nagsimula na uli ang komunikasyon, huwag mong madaliin. Layunin mo lang na muling sindihan ang spark sa natural na paraan. Iwasan ang malalaking pagpapahayag ng damdamin. Mas mabisa ang simple at kalmadong enerhiya. Kung sabihin niyang, "Hey, tagal na. Kumusta ka na?"
Sagot ka lang na magaan, ayos lang, busi lang sa ilang bagong bagay. Panatilihing magaan at may kumpiyansa. Huwag ungkatin ang nakaraan, ipakita mo na lumago ka. Marahil nagsimula ka ng bagong hobby, nakamit ang isang layunin, o mas naging mahinahon bilang tao. Ang pag-unlad ang muling nag-apoy na atraksyon, ipinapakita nitong hindi ka na ang dati. Seksyon 4. Buhayin ang kuryosidad. Ang kuryosidad ay makapangyarihang emosyon. Kung kaunti lang ang alam niya tungkol sa mundo mo, mas gugustuhin niya malaman pa. Maging maingat sa ibinabahagi mo. Mag-post ng mga simpleng larawan, tulad ng naghahiking ka, nasa event o may tinatrabahong proyekto. Ipinapakita nitong masaya kang nabubuhay kahit wala siya. Pero huwag sobra. Kapag masyado mong pinipilit makuha ang atensyon, baliktad ang epekto. Ang layunin ay magsindi ng interes, hindi humingi ng atensyon. Kapag nagtanong siya, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Sagot mo lang, marami, mga exciting na bagay, ikwento ko minsan. Iwan nito ang puwang para sa kuryosidad na lumago. Habang mas nagtataka siya, mas nagiging emotionally invested siya. Seksyon 5. Panatilihin ang emotional na balance. Ang muling pagkonekta pagkatapos ng no contact ay isang emotional na pagsubok. Maaring makaramdam ka ng tuwa kapag nag-message siya, pero huwag hayaang controlling ka nito. Kapag nagparamdam siya matapos ang ilang linggo, huwag agad sumagot. Huminga muna. Sumagot sa paraang akma sa pangmatagalang layunin mo, hindi sa pansamantalang emosyon. Ang emosyonal na katatagan ang magpapatingkat sa'yo. Kung ungkatin niya ang nakaraan o subukan ang pasensya mo, manatiling kalmado. Ang mahinahong kumpiyansa ay tanda ng maturity at control, mga katangiang sobrang kaakit-akit. Seksyon 6. Hayaan siyang patunayan ang halaga niya kapag siya na ang nagparamdam, huwag agad ibalik siya sa pedestal. Gayon, siya naman ang kailangang magsikap. Ang pinakamalakas na relasyon ay iyong parehong nagbibigay na effort. Ang no contact ay nakapagpabigat na ng timbangan sa panig mo, ramdam na niya ang pagkawala mo. Kaya siguraduhing alam niya ang halaga mo. Kung magyaya siya makita, huwag agad sumang-ayon. Sabihin mo lang, tingnan ko muna schedule ko. Hindi ito pagpapahirap, ito ay pagpapakita na mahalaga ang oras mo. Tingnan mo kung tunay siyang nagsisikap. Kung hindi, umatras ka muli. Napatunayan mo ng kaya mong lumayo, at iyon ang dahilan kung bakit hindi ka mapapalitan. Seksyon 7. Maging lalaki na hindi mapapalitan. Ang paglayo mo ay hindi lang distansya, ito ay pagbabago. Gayon ipakita mo na nagbago ka talaga. Ang mga babae ay naakit sa mga lalaking may direksyon, disiplina at lalim. Iyon ang mga katangiang hindi nila malilimutan. Ipakita mo sa gawa kung paano ka lumago, pisikal, mental at emosyonal. Banggitin mo ang mga bagong proyekto, layunin o tagumpay mo ng kaswal. Ipinapakita nitong patuloy kang umaangat, hindi ka nakatira sa nakaraan. Ang ganitong enerhiya ay magnetic dahil tinatamaan nito ang pinakamalalim niyang takot, ang mawala ang isang lalaking hindi niya kayang palitan. Seksyon 8. Panatilihin ang kontrol sa emosyon. Ang muling koneksyon ay maaaring magbalik ng mga lumang emosyon. Ang susi ay mastery. Huwag hayaang emosyon ang magdikta ng kilos mo. Manatiling kalmado kahit siya ay emosyonal o pabago-bago. Ang kakayahang manatiling composed sa gitna ng tensyon ay nagpapakita ng tunay na kapangyarihan. Ito ang enerhiyang nagpapakita ng pagiging grounded, matatag, at may control, mga katangiang bihira at labis na kaakit-akit. Seksyon 9. Bumuo ng bisyong gusto niyang mapabilang. Kapag nagkunik muli kayo, huwag mong balakin na ibalik ang nakaraan, gumawa kayo na mas maganda. Ang mga babae ay naakit sa mga lalaking may bisyon, mga lalaking alam kung saan patungo. Linawin mo ang direksyon mo, sa loob ng 1 taon, 5 taon, o 10, saan mo gusto mapunta. Ang lalaking may direksyon ay nagiging magnet. Ibahagi mo ito ng natural. Kung may binubuo kang karera, katawan, o mindset, ipakita ito ng may tahimik na kumpiyansa. Sa ganitong paraan, hindi mo siya hinahabol, iniimbitahan mo siyang maging bahagi ng mundo mo. At kapag nangyari iyon, ang atraksyon ay nagiging pagkakatugma. Seksyon 1.0. Huwag kalimutan ang halaga mo. Ang no contact ay akto ng respeto sa sarili. Ipinakita nitong pinahahalagahan mo ang oras, enerhiya, at kapayapaan mo. Dapat iyon pa rin ang gabay mo moving forward. Hindi lahat ng babae ay makikita ang halaga mo, at ayos lang iyon. Ang mahalaga, ikaw mismo ang nakakakita nito. Kung hindi siya willing na sabayan ang energy mo, lumayo kang muli ng walang alinlangan. Hindi mo hinahanap ang validation, nagtatakda ka ng pamantayan. Kapag naglakad ka na may tahimik na kumpiyansa at katiwasayan, natural na dumarating ang respeto at paghanga. Ang makasama ka ay isang pribilehiyo. At kapag napagtanto niya iyon, magbabago ang lahat.